Maraming dahilan kung bakit tayo dinadalaw ng mahal natin sa buhay. Pwedeng nami-miss nila tayo, gusto nila tayong makasama. O kaya naman ay yun ang huling paalam na gagawin nila bago sila mawala sa buhay natin. Dear Papa Dudut, may mga tao na hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapagpaalam sa mga mahal nila sa buhay bago ito mawala. Sabi nga ng iba, hindi natin hawak ang oras natin kaya hindi natin masasabi kung hanggang saan na nga lang ang buhay natin. Yun ang masakit na parte ng realidad. Na sa isang iglap lamang ay pwedeng mawala sa atin ang minamahal natin ang hindi pa tayo handa. Hello Papa Dudut at sa mga kastorya nating nakikinig ngayon. Connie na lamang po ang itawag nyo sa akin. 29 years old at nakatira dito sa Bulacan. Matagal nyo na po akong masugid na tagapakinig at sa totoo lang ay sa YouTube channel nyo ako kauna-unahang nag-subscribe. Halos sa lahat na nga yata ng kwentong binabasa ninyo ay napakinggan ko na. Yung iba na mga paboritong kwento ko ay inuulit-ulit kong pakinggan. Kaya naman eto ako ngayon at naisipan ko na sumulat na rin sa inyong channel para mag-share ng sarili kong kwento. Solong anak lamang ako ng mga magulang ko, Papa Dudut. Construction worker si Papa at si Mama naman ay labandera. Simple lamang talaga ang buhay namin pero masasabi ko na kontento at masaya na ako doon. Wala na akong ibang mahihiling pa dahil mahal na mahal ako ng mga magulang ko. Pilit din lang ginagapang ang pag-aaral ko lalo na si Papa. Palagi niyang sinasabi sa akin na kahit na anong mangyari ay pipilitin niyang mapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya naman naging pangarap ko na rin, Papa Dudut, ang matupad ang pangarap ni Papa na makapagtapos ako ng pag-aaral. Papa Dudut, isa sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko ay nang mag 18th birthday ako. Wala akong 18 roses, 18 gifts, 18 candles o kung ano pa mang bonggang handaan. Pero merong inihanda si Papa na 18 cupcake na para sa akin. Nagluto rin noon si Mama ng pansit, puto at maha blanca. Masaya kaming pinagsaluhan ng masasarap na pagkain na yon. At nang tanungin nila ako ng birthday wish ko, sinabi ko na gusto ko lang silang makasama ng mas matagal pa. Kaya nga lang, Papa Dudut, ay hindi lahat ng birthday wish ko ay nagkakatotoo. Dahil ilang buwan lang ang lumipas mula nang hipan ko ang maliliit na kandilang nakatusok sa cupcake para sa birthday wish ko, ay pumanaw naman ang papa ko. Na-cardiac arrest siya habang natutulog. Sobrang sakit ng pangyayaring yon para sa amin ni Mama. Ni sa hinagap ay hindi ko naisip na pwedeng maunang mawala si Papa sa akin. Kaya naman pareho kami ni Mama na halos 1 buwan na nagluksa. Pero hindi kami pwedeng habang buhay na ganon dahil alam ko na hindi yon gusto ni Papa. Kaya kahit mahirap ay sinubukan ko na bumangon ulit. Unti-unti kong pinatatag ang sarili ko para matanggap kung kailanman ay hindi na babalik si Papa sa buhay namin. Hay, nakakapagod naman ang biyahe. Bulong ko nang makauwi ako ng bahay. Gutom na ako ng mga oras na yon dahil medyo malalim na ang gabi. Maaga akong umalis ng bahay para pumasok sa school at sa hapon naman ay dumiretso ako sa part-time job ko na cook sa isang burger stall. Wala kasi nang mawala si Papa ay nagipit na kami sa pera at nahirapan na maghanap ng pambayad sa tuition fee ko. May scholarship ako pero may 50% pa rin na kailangang bayaran. Kaya naman nagdesisyon ako na maging working student. Bakit ngayon ka lang?
ang wika ni nanay at baka sa boses niya ang kalasingan. Nasa sofa siya noon at sa kaharap niya na lamesa ay nagkalat ang mga bote ng alak na wala ng laman. Namumula na rin ang ilong niya at namamaga ang mga mata niya na bakas na galing siya sa kanyang pagluha. Nag-overtime po kasi ako sa trabaho, mama, tugon ko. Lumapit na ako noon sa lamesa upang ayusin ang mga bote ng alak. Hindi ba sweldo mo ngayon? Akin ang pera mo. Wala na kasi akong pera dito, ang sabi pa ni mama. Ma, kasi ano po bayaran na po ng tuition namin bukas. Idediretso ko na po sana muna doon ang sweldo ko, ang wika ko. Huwag ka na magbayad ng tuition, ibigay mo na lang sa akin yung pera mo, ang utos pa ni mama. Pero mama, hindi po ako makakapag-take ng midterm exam namin kapag hindi pa ako nagbayad ng tuition fee ko, ang wika ko sa kanya. Bakit bang magte-take ka pa ng exam? Hindi ka naman makakatapos ng pag-aaral mo. Inis na wika ni mama. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Hindi ka na mag-enroll sa susunod na semester. Kaya ngayon pa lang huwag mo nang bayaran ang tuition fee na yan. At huwag ka na rin pumasok dyan sa mga kaklase mo. Utos niya. Hindi po pwede, ang wika ko. At bakit naman hindi pwede? Inis pang wika ni mama. Pangarap po ni papa na makapagtapos ako ng pag-aaral ko. Kaya nga po ako nag-working student ngayon kasi ayokong huminto sa pag-aaral. Ako na po mismo ang tumutulong sa sarili ko. Kasi alam ko naman na isang malakas na sampal ni mama ang pumutol sa mga sinasabi ko. Na ano? Nawala akong kwentang nanay, ayun ba? Ayun ba ang gusto mong sabihin? Ang kapal din naman pala ng pagmumukha mo Baka nakakalimutan mo na kung hindi dahil sa akin, wala ka sa mundo na ito. Kaya wag mo kong mamalditahan ng ganyan kasi utang mo sa akin ang buhay mo. Sigaw ni mama sa akin. Papadudot mula nang mamatay si papa ay napakalaki ng pinagbago ni mama. Palagi siyang galit, mainit ang ulo at sumisigaw sa akin. Nung una akala ko ay pansamantala lamang yon kasi alam ko na nagluluksa pa rin siya kagaya ko sa pagkawala ni papa. Pero habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang pagbabago ng ugali niya. Palagi niyang sinasabi sa akin na huminto na lamang daw ako sa pag-aaral at hindi na nga niya ako tinutulungan sa pagdating sa allowance at tuition fee ko. Tapos kinukuha niya pa halos lahat ng sweldo ko sa trabaho para ipambili ng mga bisyo niya. Kaya hindi nagtagal ay nag-decide na rin ako na huminto na lamang ng pag-aaral kasi ako lang din talaga ang nahihirapan. Papadudot, tiniis ko ang lahat ng pagbabago sa ugali ni mama. Pero ang pinakamahirap akong tiisin noon ay ang pagkakaroon niya ng bagong partner. Halos 1 taon pa lamang buhat nang mawala si papa pero nagulat na lamang ako nang may dinala na siyang ibang lalaki sa bahay. At pinakilala niya sa akin na asawa niya. Nardo ang pangalan niya. Hindi ko alam kung saan siya nakatira pero mas bata siya ng ilang taon kay mama. Malakas uminom ng alak lalo na sa paninigarilyo. At may pagkabastos din ang bibig niya. Kaya naman hindi ko talaga siya gusto at halos maiyak ako sa inis nang sabihin ni mama na doon na siya sa amin titira. Hindi lang ang bisyo ni Nardo sa alak at sigarilyo ang kinakainis ko, papadudot. Kung hindi ang pagiging manyak niya rin. Napansin ko na kapag nakasuot ako ng short ay iba ang tingin niya sa mga binti ko kahit lampas tuhod ang short ko. Kaya palagi ako nakasuot ng pantalon kahit mainit sa bahay. Kapag nalalasing siya ay kung ano-anong bastos sa salitang lumalabas sa bibig niya na hindi naman sinasaway ni mama. Dumating sa point na nahihirapan na akong tumira sa mismong bahay namin
Kasi parang ako ang estranghero at hindi si Nardo. Umiiyak na lamang ako sa kwarto habang kinakausap ko si Papa sa family picture namin na hawak ko. Nang mga oras na yun ay parang gusto ko na rin talagang sumunod sa kung nasaan man si Papa. Gusto ko nang mawala na lamang sa mundong ito. Kasi parang wala nang nagmamahal sa akin. Parang wala na akong pamilya. Pero pilit pa rin akong nagpapakatatag. Kasi alam ko na malaking kasalanan kung ano man ang tumatakbo noon sa isip ko. At tiniis ko rin lahat ng paghihirap ko sa bahay namin. Kaya lang lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Kasi natapos yon ng pagtangkaan akong pagsamantalahan ni Nardo. Madaling araw na noon at hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa kwarto ko. Nagising ako dahil sa paghalik na ginagawa niya sa leeg ko. Kaagad akong nagpumiglas, sumigaw at humingi ng saklolo kay Mama. Pero nang dumating si Mama sa kwarto ay nag-imbento si Nardo ng kwento at sinabi niya na ako raw ang humila sa kanya papasok sa kwarto ko para landiin siya. Walang yakang babae ka? Napakaharot mo? Pati ba naman asawa ko ay lalandiin mo pa? Sigaw ni Mama habang hinihila ang buhok ko at kinakaladkad ako palabas ng bahay. Mama, maniwala po kayo sa akin. Hindi po totoo ang sinasabi ng Nardo na yan. Siya po ang nagtangka ng masama sa akin. Pilit na paliwanag ko sa kabila ng marahas na paghablot niya sa buhok ko. Kunwari ka pang mainhin pero makati ka rin pala. At talagang asawa ko pang gusto mong landiin ha? Makikita mong hinahanap mo. Mula ngayon hindi na kita kikilalaning anak. Lumayas ka na sa bahay ko. Layas! Malakas ang boses na wika ni Mama pagkatapos niya akong kaladkarin palabas. Inihagis niya pa sa akin ang ilang mga gamit ko. Pilit pa akong nagmakaawa noon sa kanya na huwag akong palayasin kahit na wala naman akong kasalanan. Pero sa huli, wala akong nagawa kung hindi ang umalis sa bahay na dati ay puno ng masayang alaala namin nina Papa at Mama. Papa Dudut, mabuti na lamang at kasama sa mga gamit na inihagi sa akin ni Mama noon ang bag ko kung nasaan ang mga personal na dokumento ko. Pati na rin ang malit na ipon ko. Dumiretso ako noon sa bahay ng isang dati kong kaklase noong college. Clarice ang pangalan niya at hindi siya nag-atubiling tulungan ako at papasukin sa loob ng bahay nang makita niya akong umiiyak habang may dalang mga gamit. Alam niya rin ang kwento ng buhay ko. Pero nang sabihin ko sa kanya ang nangyari ng gabi na yon sa bahay namin ay galit na galit siya. Gusto niya akong samahan sa barangay para magsampa ng formal na reklamo laban kay Nardo pero pinigilan ko na lamang siya, Papa Dudut. Ayoko na kasi ng gulo at mas lalong ayoko magalit si Mama sa akin. Papa Dudut, si Clarice at ang lola lang niya ang nakatira sa bahay nila. Kaya naman pinayagan nila ako na doon muna sa kanila. Tinulungan din ako ni Clarice na makahanap ng trabaho na mas malaki ang kita. Pumasok ako na tindera sa palengke, nagtrabaho din ako bilang crew sa isang fast food at kung ano-ano pa. Nag-share na rin ako ng panggastos kina Clarice kasi nahihiya na ako sa pagtira ko sa kanila. Sinabi naman ni Clarice na palagi akong welcome sa bahay nila. Napakabait talaga ng kaibigan ko, lalo na ng lola niya kasi pamilya ang turing nila sa akin. Naawa raw kasi sila sa kwento ng buhay ko. Sinabi pa nila na bakit hindi ko subukang bumalik kay Mama. Ginawa ko naman yon pero pinagtabuyan lamang ako ni Mama at sinabi na hindi na niya ako kinikilalang anak nila. Sobrang sakit na mga salitang binitawan niya. Pero mas masakit yung ginawa niyang pagpili sa manyak na Nardo na yon kaysa sa akin na anak niya. Ganon pa man ay pilit pa rin akong nagpapakatatag dahil ayoko na tuluyang masira ang buhay ko ng dahil sa kanilang dalawa. Bago ka dito? Tanong ng isang lalaki na lumapit sa akin sa may production area ng factory na pinagtatrabahuhan ko. Oo, second day ko pa lang.
Tugon ko. Alexis ang pangalan ko, senior staff na ako dito. At ako din ang magtitrain sa'yo pagdating sa mga kailangan mong gawin sa trabaho. Pakilala ni Alexis sa sarili niya. Matangkad siya, tsinito at moreno ang kulay ng balat. Gwapo siya kung ikukumpara sa ibang katrabaho ko. Salamat, ang wika ko. Mahiyain ka no? Nakangiting tanong niya. Ha? Turan ko na bahagyang napatulala sa kanya. Halatang mahiyain ka kasi hindi mo man lang pinakilalang sarili mo. Natatawang sabi pa niya. Sorry, Connie ang pangalan ko. Pakilala ko sa sarili ko na lalo niyang kinatawa. Gusto mo bang ma-regular dito sa trabaho? Tanong pa niya. Ang totoo ay oo kasi ang dami ko nang napasukan na trabaho pero palagi namang natatapos ang kontrata ko. Tugon ko naman. Sige mula ngayon, ako nang bahala sa iyo dito sa trabaho natin. Tutulungan kitang ma-regular basta tutulungan mo rin ang sarili mo na matuto, ang wika ni Alexis. Papadudot tinupad ni Alexis ang sinabi niyang yon dahil pagkalipas lamang ng 3 buwan ay nabigyan na kaagad ako ng kontrata for regularization. Sobrang tuwa ako talaga noon kasi sobrang hirap humanap ng trabaho dito sa bansa natin. Kaya naman naging malaki ang pasasalamat ko kay Alexis. Pero hindi ang 100% na si Alexis ang dahilan kung bakit ako na-regular sa trabaho. Kagaya ng sabi niya ay tinutulungan ko noon ang sarili ko. Sinunod ko lahat ng mga tinuro ni Alexis sa akin pagdating sa trabaho at tinatandaan ang mga yon. Nagugulat na nga lang ang supervisor namin kapag nakikita nila ako na nagtatrabaho. Napakabilis ko raw matuto at mas marami na akong alam na gawin kesa sa ibang kasabayan ko. Kaya naman alam ko sa sarili ko na deserve ko ang pagiging regular sa trabaho. Hindi nga nagtagal ay nagawa ko na ring umupa ng sarili kong maliit na apartment, Papa Dudut. Bago ako umalis kina Clarice ay sobra akong nagpapasalamat sa kanila ng lola niya. Bumili pa ako ng pansit, puto at ice cream na pinagsaluhan naming 3. Sinabi ko na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan ang pagtulong na ginawa nila sa akin. Halos maiyak nga ako nang umalis na ako sa bahay nila. Sobrang nanibago ako nang tumira na ako ng mag-isa sa apartment ko, Papa Dudut. Wala akong masyadong makausap lalo na kapag stressed at nalulungkot ako. Unti-unti ko naman yung nakasanayan. Nag-focus na lamang ako sa trabaho at sarili ko. Madalas ako mag-overtime kapag pwede para konti lang ang oras na ilalagi ko sa bahay. Doon ako nagsimulang makabili ng iba't ibang appliances para sa sarili ko. Ang sarap lang na makita na kahit papaano ay nakakapundar na ako ng paunti-unti. Masaya ako noon para sa sarili ko. Pero kapag dumarating ang mga espesyal na araw at sarili ko lang din ang kasama ko ay doon ko na hindi maiwasan na malungkot. Sorry hindi kita mapuntahan dyan sa apartment mo kasi nandito ko ngayon sa probinsya. Ang wika ni Alexis na noon ay kausap ko sa cellphone. Ayos lang. Hindi mo naman kailangan na pumunta pa dito. Tugon ko naman. Pero hindi ka man lang ba lalabas ngayon? Tanong niya. Bakit naman ako lalabas? Tanong ko rin. Kasi birthday mo ngayon kaya naisip ko na dapat kahit papaano ay mag-celebrate ka ng birthday mo. Ang wika niya. Saglit akong natahimik dahil yon ang unang birthday ko na wala akong kahit na sinong kasama. Sobrang nakakalungkot pala talaga, Papa Dudut. Hindi na, kasi masakit din ang puson ko ngayon. Kaya mas gusto kong magpahinga na lang sa bahay. First day kasi ng menstruation period ko. Tugon ko na pilit na hindi pinapahalata sa kanya ang lungkot na nararamdaman ko. Saglit pa kaming nagkwentuhan ni Alexis bago na ako nagpaalam sa kanya kasi ang sabi ko ay maglalaba pa ako. Natawa pa siya nang marinig yon kasi dapat daw ay nagpapahinga na lamang ako sa birthday ko. Lumabas na ako noon ng kwarto at inihanda na
ang mga lalabhan ko nang may kumatok sa may pinto. Nang buksan ko yon ay hindi ko inaasahan ang makikita kong bisita. "Mama?" Gulat na wika ko. "Connie anak," naluluhang wika ni mama. "Anak, patawarin mo ako. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung hindi ko pinaniwalaan ang sinabi mo." Pag-iyak pa ni mama. Kagad na rin akong naluha noon at mahigpit siyang niyakap. Ang lahat ng hinanakit ko sa kanya ay kaagad na naglaho dahil sa mga yakap na yon. "Huwag po kayong mag-sorry, wala po kayong kasalanan sa akin." Naluluhang wika ko na rin. Nang kumala si mama sa pagkakayakap ay saglit niyang hinaplos ang pisngi ko at pinunasan ang mga luha ko. Para akong bata na umiiyak at pinapatahan ni mama. Pagkatapos niyang gawin yon ay hinawakan niya ang mga kamay ko at bahagyang pinisil. "Masaya ako na hindi mo napapabayaan ang sarili mo. Hindi kami nagkamali ng papa mo sa pagkakakilala sa iyo bilang malakas na tao. At alam ko na malayo pa ang mararating mo. Happy birthday anak ha. Palagi mo sanang tatandaan na kahit marami akong naging pagkukulang sa iyo, ay mahal na mahal ka ni mama." Ang wika ni mama na lalo ko lamang kinaiyak. Si mama naman pinapaiyak pa ako. "Tara na po dito sa loob kasi may binili po akong cake na nilagay ko sa ref. Pagsaluhan po natin." Anyaya ko sa kanya. Pumasok siya sa loob ng bahay at umupo sa sofa. Excited naman akong pumunta sa kusina para kunin ang cake. Pero bago ko pa mahiwa ang cake na sinadya kong bilhin para sa sarili ko, ay biglang nagring ang cellphone ko. Si Tita Janet ang tumatawag, kapatid ni mama. "Hello tita." "Bakit po kayo napatawag?" tanong ko sa kabilang linya. "Connie, huwag ka sanang mabibigla sa mga sasabihin ko pero kailangan mong malaman ito." Seryoso ang boses ni Tita Janet na hindi ko masyadong pinapansin. "Ano po ba yun tita?" tanong ko habang sinisimula na ang hiwain ng cake. "Ang mama mo Connie, wala na siya. Namatay siya kaninang madaling araw." Ang wika ni Tita Janet na dahilan para mabitawan ko ang kutsilyo at mabuti na lamang at dumiretso yon na bumagsak sa may sahig. Papadudot kaagad akong bumalik sa sala kung saan ay iniwanan ko si mama. Pero wala na siya doon. At sa kabila ng nakasaradong pinto at mga bintana ay isang napakalamig na hangin ang yumakap sa akin. Kasunod ang paglandas ng luha mula sa mga mata ko. Muli ko nung kinausap si tita sa cellphone. Binigay niya sa akin ang lahat ng detalye tungkol sa burol ni mama na siyang inaasikaso niya. Kaagad ko naman yung pinuntahan at doon ko nga nakita si mama na nasa kabaong. Maputla ang mukha niya at payat ang kanyang katawan. Halos mapahagulhol na ako nang yakapin ko na ang malamig niyang katawan. Nagsisi ako na hindi kami nagkaayos bago siya nawala. Sobrang sakit kasi na siya na lamang ang pamilya na meron ako. At pagkatapos kong umiyak noon ay niyakap naman ako ng tita ko para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Papadudot na lamang ko na halos 1 taon na rin palang naghiwalay sina mama at Nardo. Hindi na raw kasi matiis ni mama ang pananakit sa kanya ni Nardo. At mula noon ay naging sakitin na siya. Palagi niya raw akong hinahanap pero nahihiya raw siya na magpakita sa akin. Ang sabi ni tita ay palagi raw umiiyak si mama at nagsisisi sa pagpapalayas na ginawa niya sa akin. Nakukonsensya raw siya kasi pakiramdam niya ay sinira niya ang buhay ko. Nahihiya raw siya. Nakausapin ako kasi baka malaki raw ang galit ko sa kanya. Baka raw hindi ko na siya kilalaning mama, kagaya ng ginawa niyang pagtakwil sa akin. Sinabi ko kay tita na kahit minsang sumama ang loob ko kay mama kahit kailan, ay hindi tumatagal ang galit na nararamdaman ko noon.
Kahit kailan ay hindi nawala ang respeto at pagmamahal ko para kay mama. May punto naman si mama sa sinasabi niya noon na kung hindi dahil sa kanya ay wala ako sa mundong ito. Kaya utang ko pa rin sa kanya ang buhay ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay marami pa sana akong pangarap para sa amin ni mama. Pangarap ko na magkaayos kaming dalawa at muling tumira sa isang bahay. Babawi ako sa kanya at ibibigay ko ang lahat ng gusto niya. Gagawin ko ang mga bagay na makakapagpasaya kay mama. Gusto kong mabuhay kami na kahit wala na si Papa ay masaya kami kahit paano kasi kasama namin ang isa't isa. Pangarap ko rin na makapunta sa iba't ibang lugar na kasama siya. Gusto kong malibot namin ang buong Pilipinas at buong mundo. Isang pangarap na kailanman ay hindi na matutupad pa. Nakikiramay ako, Connie. Wika ni Alexis nang umupo siya sa tabi ko. Nginitian ko lamang siya bilang tugon kasi ang sabi ng matatanda ay bawal magpasalamat pagdating sa isang lamay. Alam ko na mabigat talaga ang pangyayaring ito sa buhay mo pero nandito lamang ako kapag kailangan mo ng kausap, ang wika pa niya. Pangatlong gabi ng lamay at nakaupo ako, hindi kalayuan mula sa kabaong ni mama. Hanggang sa mga oras na yon ay hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si mama. Parang nung isang araw lang ay kumakatok siya sa pinto ng apartment ko. Kinausap ako ni mama at tinawakan niya ang mga kamay ko at niyakap niya ako. Hindi ko alam kung nananaginip lamang ba ako ng gising ng mga oras na yon. Pero parang totoo ang lahat, Papa Dudut. Connie, wika ni Alexis kasabay ng paghawak niya sa kamay ko. Doon na muling lumandas ang luha sa magkabilang pisngi ko. Nakaagad ko namang pinunasan. Sinalubong ko ang mga tingin niya at ngumiti ako sa kanya, Papa Dudut. Ayos lang ako, ang wika ko. Papa Dudut, nang mailibing si mama ay si Alexis ang nandyan para damayan ako sa lahat ng oras. Madalas din siya sa apartment ko para siguraduhin na ayos lamang ako. Nung una talaga ay nagtataka na ako sa mga kinikilos niya, lalo na sa pag-aasikaso niya sa akin. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nagtapat na siya ng espesyal niyang nararamdaman para sa akin at nung una ay medyo nagulat pa ako. Pero hindi ko na rin tinago pa ang feelings ko sa kanya. Matagal ko na rin naman siyang gusto kaya naging kami na rin ng araw na yon. Doon na rin kami nag-decide na magsama na sa iisang bahay. Sigurado ka ba na hindi ka sasama para makifiesta sa bahay ng pinsan ko? Tanong sa akin ni Alexis. Oo, unang araw kasi ng dalaw ko kaya medyo masakit ang puson ko. Tugon ko. Kawawa naman ang mahal ko. Huwag ka mag-alala. Uuwian na lang kita ng maraming pagkain. Ang wika ni Alexis na ikinatawa ko na lamang. Nang umalis siya noon ay pinilit ko ang sarili ko na kumilos. Naglinis ako ng banyo, naglaba at nag-ayos ng kwarto. Ayoko kasing matalo ako ng pananakit ng puson ko kaya nag-asikaso na lamang ako ng mga gawaing bahay. Nang matapos ko ang mga yon ay nakaramdam ako ng antok kaya nahiga na lamang muna ako sa kama at hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Mahal? Ang boses ni Alexis ang gumising sa diwa ko. Naramdaman kong mahigpit na yakap niya mula sa likuran ko. Nakauwi ka na pala. Medyo inaantok na wika ko pero hindi ako kumilos. Ang sarap kasing maging bilanggo ng yakap ng kanyang mga braso. Yun ang pinakapaborito kong parte ng relasyon namin. Pakaramdam ko kasi ay safe na safe ako at walang kahit na sinong makakapanakit sa akin. Palagi mong tatandaan na mahal kita, bulong pa ni Alexis. Binigyan niya pa ako ng isang napakahigpit na yakap. Yakap na sobrang sarap sa pakiramdam. Naramdaman ko ang pagtayo ni Alexis mula sa kama at lumabas na rin siya sa kwarto.
Naisip ko na baka ayusin niya ang mga dala niyang pagkain. Plano ko po sanang muling bumalik sa pagtulog pero may biglang kumatok sa pinto. Alexis, ikaw na magbukas ng pinto, inaantok pa ako, ang sabi ko. Wala akong tugon na nakuha mula kay Alexis at patuloy lamang ang pagkatok sa pinto. Ilang saglit pa ay nag-decide na nga akong bumangon. Nagtaka pa ako nang hindi ko madatnan si Alexis sa kusina o sa sala, kaya dumiretso na ako para buksan ang pinto. "O Richard, bakit ka nandito?" Tanong ko nang mapagbuksan ko ng pinto ang pinsan ni Alexis. Connie, wag ka sanang mabibigla ha. Pero may nangyari kasi kay Alexis. Seryosong wika niya. Bumakas na ang kaba sa dibdib ko. Pero ayokong isipin na tama ang nasa isipan ko. Kakauwi lang din ni Alexis dito sa bahay kanina. Ano ba yung sinasabi mo na yan? Tanong ko. Connie, wala na si Alexis. Nabunggo sa truck ang sinasakyan niyang motor. Hindi siya nakaligtas. Wala na si Alexis, Connie. Naluluhang wika pa ni Richard. Papadudod sa kabila ng pangangatog ko ng mga tuhod ay pilit kong hinanap si Alexis sa loob ng apartment. Para na nga akong nababaliw habang ginagawa yon pero wala akong Alexis na nakita. At nang sumama ako kay Richard papunta sa morgue ay doon ko nga napatunayan na totoo nga ang sinasabi niya na wala na nga ang nobyo ko. Tuluyan na niya akong iniwanan kaya palang higpit ng yakap sa akin ni Alexis. Kaya sinabi niya na mahal niya ako. Kasi yun ang huling beses na madadalaw at makakasama niya ako. Papadudot, alam ko na para sa iba ay hindi kapanipaniwala itong kwento ko. Pero tunay po itong nangyari sa buhay ko. Na bago ako tuluyang iwanan ng mga mahal ko ay nagawa pa nila akong dalawin sa huling sandali. At dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Connie. Maraming salamat, Connie, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Nakakalungkot isipin na hindi mo na kailanman makakasama ang mga mahal mo sa buhay. Pero napakaswerte mo dahil sa huling pagkakataon ay nagawa mo silang kausapin at yakapin. Nagawa nilang magpaalam sa iyo bago sila tuluyang lumisan. Alam ko na mabigat pa rin ang nararamdaman mo sa ngayon pero umaasa ako na sana ay dumating ang araw na tuluyan mo nang matanggap ang nangyari sa buhay mo at patuloy ka nang maging matatag bilang isang tao. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.